Magandang araw sa inyo mga idol. Baka may gusto mag-donate dyan kahit magkano lang. Ito ang aking GCash account. 0928-24-98351. 0928-24-98351. 0928-24-98351. Chapter 1051, Chapter 1051, lahat kayo dito mamamatay. Pansarang panalikop tandang padamdam. Sa tulong ng immortal na Crane, lalo pang lumakas ang kumpiyansa ni Chinyu. Ang tunay na lakas ng immortal na Crane, ay isang bagay na hindi pa nakita ni Chinyu. Ngunit para mapantayan niya si Chinyu sa parehong antas ng cultivation, sapat na iyon para patunayan ang kanyang kakayahan. Ang grupo ng mga tao ay tinahak ang daan patungo sa sunog na bansa sa isang malawak at makapangyarihang pyro. At sa sandaling iyon, ang malaking labanan sa Heaven Gate ay lumubog na sa isang estado ng pagkabalisa. Sa wakas, ang Jiang His Dao Zi technique ay nagsimulang dahan-daang nawala. Ang kanyang panloob na chi na tumaas ng ilang 10 beses ay bumalik din sa normal nitong estado. Haw. Nang makita iyon ni Chi Hao, hindi niya napigil ang mapatawa ng malakas. Kung wala ang sekretong pamamaraan mo, paano mo ako lalabanan? Sigaw ni Chi Hao sa pananabik. Umasa siya sa kanyang panloob na chi na halos hindi siya nalalanta, at hindi niya inilagay ang kasalukuyang Jiang niya sa kanyang mga mata. Jiang kalmado pa rin siya. Sinabi niya nang walang pakialam, kahit na wala ang lihim na pamamaraan, maaaring hindi mo ako maibaba. Ganun ba? Ano? Ang iyong Heaven Gate ay dumanas ng matinding pagkalugi. Natatakot ako na mahirap para sa iyo na mabawi ang iyong panloob na chi sa maikling panahon, tama ba? Gumisi si Chi Hao. Jiang hindi niya maiwasang tumingin sa Heaven Gate. Ang Heaven Gate ay talagang dumanas ng matinding pagkalugi. Hindi mabilang na mga disipulo ang namatay dito, at hindi mabilang ang nasugatan. Ads by Pop Future. 1,000 Martial Marquee. Masyadong malakas ang puwersang ito. Kahit si Jiang ay hindi niya kayang harapin ang napakaraming tao. Lahat, makinig. Patayin si Jiang para sa akin. Malamig na sabi ni Chi Hao. Oo. Ang Martial Marquee sa ikalawang lihim na kaharian ay parang isang kayag ng mga langaw. Pinalibutan nila si Jiang He sa gitna. Napakaraming Martial Marquee. Kahit na ikaw ay isang martial saint, maaaring hindi mo sila mapaglabanan, walang pakialam na sabi ni Chi Hao. Bukod dito, mayroon kang suporta ng isang martial saint. Paano mo sila haharapin? Jiang siya ay nanatiling tahimik. Gayunpaman, isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang kalmadong mukha. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng massacre, walang pakialam niyang sinabi si Jiang. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang palad at isang maliit na tipak ng panloob na chi ang kumalat sa lahat ng direksyon kasama siya bilang sentro. Agad na napaatras ang nakapalibot na Martial Marquee. Gayunpaman, bilang Martial Marquee, lahat sila ay may masaganang karanasan sa pakikipaglaban. Agad silang umatras. Pinag-cruise ni Chi Hao ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at malamig na tumingin sa gilid. Wala man lang siyang balak umatake. Sa halip, tahimik niyang pinagmamasdan ang halos 1,000 Martial Marquee na pinahirapan si Jiang hanggang sa mamatay. Boom! Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Si Jiang ang kanyang panloob na chi ay natangay na parang dagat. Ang kanyang magiting na anyo ay durog sa lahat. Bagamat hindi maihahambing ang lakas ni Jiang, mahirap pa rin para sa kanya na labanan ng 4 na kamay gamit ang 2 kamao. Sa panahon ng pakikipaglaban kay Chi Hao, ang kanyang panloob na chi ay naging mas mahina. Ngayon na siya ay nakaharap sa isang malaking bilang ng mga Martial Marquee, Jiang siya ay unti-unting nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Ads by Pop Future. Ang mga alon ng panloob na chi ay bumaril, at ang maningning na kinang ay naging dahilan upang si Jiang ay patuloy na umatras. Wala sa kanya ang mabangis na katawan ni Chinyu, kaya hindi niya ganap na baliwalain ang Martial Marquee's attacks. Boom! Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng 12 ng Martial Marquee, si Jiang ay napaatras, at ang kanyang katawan ay lumubog sa lupa. Ang kanyang dugo ay umagos mula sa kanyang mga buto at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay tila nanginginig ng bahagya.
Mahigit 100 martial marquee ang nagpakawala ng kanilang mga pamamaraan ng pagpatay ng sabay. Kahit si Jiang He, na nasa martial saint realm, ay hindi makaharap sa kanila. Si Chi Hao, na nasa hindi kalayuan, ay malamig na tumingin na para bang hinihintay niya ang kamatayan ni Jiang He. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jiang ay bigla siyang bumangon mula sa lupa at ang kanyang panloob na chi ay tumawid muli sa buong Heaven Gate. Hindi mapigilan ni Chi Hao na sumimangot nang makita niya ito, at may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. Si Jiang He, na orihinal na nasaroon ng loob sa kanyang panloob na chi, ay tila naka-recover sa kanyang peak sa sandaling ito. Ibinaba niya ang tingin sa buong eksena sa kanyang walang katulad na tindig. Nasusunog ang kanyang esensya ng dugo. Biglang nahulaan ni Chi Hao ang isang bagay, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang mapangiti. Aso, bumangon ka talaga sa kabayaran ng iyong buhay. Sa tingin mo ba ito ay kapaki-pakinabang? Ang nakapalibot na martial marquee ay nagkapit-bisig at naglabas ng isang sure kill technique. Bilang ang mga mandirigma ng ikalawang lihim na kaharian, natural silang nagtataglay ng pinagsamang lihim na pamamaraan. Ito ay hindi isang simpleng isa at isa ay katumbas ng dalawa, ngunit isang husay na pagbabago. Ads by Pop Future. Sa suporta ng iba't ibang lihim na diskarte ng Martial Arts Association ng Jingdo, ang pinagsamang lakas ng 100 martial marquee ay hindi mas mahina kaysa sa isang martial saint. Nagpatuloy ang malaking labanan. Diyang ginamit niya ang kanyang buhay bilang kabayaran at nangakong lalaban hanggang kamatayan. Kasama ni Jiang ang kanyang desperadong pakikibaka, ilang martial marquee ang itinapon sa labas ng field. Ang kanilang pisikal na katawan ay nabasag, at ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak. Ang mabangis na si Jiang ay para siyang pumapatay na Diyos. Bawat galaw niya ay puno ng pamatay na layunin. Kahit si Chi Hao ay bahagyang humanga sa lakas ni Jiang. Sa ganoong eksperto sa Heaven Gate, hindi nakakagulat na si Qin Yu ay naglakas loob na hamanin ang pangalawang lihim na kaharian. Hindi rin nakapagtataka na paulit-ulit na binitawan ng mga Star Harvester si Jiang dahil sa kakapusan ng mga talento. Sa isang kisap mata, si Jiang ay pinilit na niyang pabolaikin ang halos 100 martial marquee. Gayunpaman, malubhang nasugatan din ang kanyang katawan, at nahulog siya sa lupa sa pangalawang pagkakataon. Halika, tingnan ko kung ilang beses mo kayang sunugin ang iyong esensya ng dugo. Pumakbang pasulong si Chi Hao, ang kanyang mga mata ay pumuputok na may matinding layuning pumatay. Ang dami ng beses na sinunog ang esensya ng dugo ay limitado, at sa bawat oras na nasusunog ang esensya ng dugo, magdudulot ito ng matinding pinsala. Hindi lamang ito makakaapekto sa habang buhay ng isang tao, ngunit makakasira din ito sa pundasyon ng isang tao. Diyang nahirapan siyang bumangon sa lupa sa pangalawang pagkakataon. Malamig niyang tiningnan si Chi Hao at sinabing, bago maubos ang esensya ng dugo ko, mapapatay ko man lang kayong lahat. May lungkot sa tono niya, pero mas mayabang at nangingibabaw. Ang walang kapantay na kumpiyansa at dominanteng aura na ito ang nagpasaya sa lahat ng sandali. Haha! Kung gayon dapat mong subukan ito. Sigaw ni Chi Hao. Nang si Jiang ay susunugin na niya ang kanyang dugo sa pangalawang pagkakataon, isang gintong liwanag ang bumaba mula sa langit. Tinaanan niya ang lahat na parang gintong liwanag, tulad ng gulong karo. Lumipad kung saan-saan ang laman at dugo ng mga taong nahawakan niya. Sa isang kisap mata, nakagawa siya ng madugong landas at nakarating sa harap ni Jiang He. Hindi mo kailangang sunugin ang iyong esensya ng dugo. Dito ka mamamatay ngayon. Dumaan ang malamig na boses sa kanyang tenga at sa kanyang puso. Kabanata 1052, Isang Massacre. Ang mga mata ni Qin Yu ay kumikinang na may nakasisilaw na liwanag. Nagulat ang lahat saan man siya pumunta. Ikaw si Qin Yu. Tiningnan ni Chi Hao si Qin Yu pataas at pababa at nginisyan. Hindi pinansin ni Qin Yu si Chi Hao. Tumingin siya kay Jiang He at ikinulong ang kanyang mga kamay, Senior Jiang He, late akong nakabalik. Bahagyang umiling si Jiang at sinabi sa mahinang boses, walang umasa na ang pangalawang Mystic Realm ay magkukusa sa pag-atake. Napabuntong hininga si Qin Yu at pagkatapos ay sinabi, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Umalis ka muna at magpahinga. Iwan mo sa akin ang lugar na ito.
Mag-ingat ka. Ang Chihaw na ito ay medyo kakaiba. Ang kanyang katawan ay halos walang kamatayan, babala ni Jiang. Gumisi si Qin Yu at sinabing, sa harap ng lubos na lakas, lahat ng kakaiba at nakakalito na mga spell ay hindi dapat banggitin. Ha. Hindi napigilan ni Chihaw ang tumawa. Qin Yu, buksan mo ang iyong mga mata ng aso at tingnan mong mabuti kung gaano karaming tao ang nandito. Malamig na sabi ni Chihaw. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Chihaw at sinabing, isang grupo lang ng mga mandurumog. Mobs. Nasa Martial Marquee realm silang lahat. Malamig na tumawa si Chihaw. Martial Marquee. Meron din tayo. Sumipol si Qin Yu. Sa hindi kalayuan, ang walang kamatayang crane at ang iba pa ay lumakad ng may malalaking hakbang. 300 Martial Marquee demonic beast at ilang Martial Saints. Si Chihaw at ang iba pa ay hindi maihahambing sa gayong lakas. Sino ang mga taong ito? Diyang medyo nagulat siya nang maramdaman niya ang malakas na lakas mula sa kanilang mga katawan. Sinabi ni Qin Yu, sila ang mga katulong na inimbitahan ko. Napakaraming tao. Nakakagalit talaga ang mga tao. Malamig na sabi ng isang demonyong hayop. Ads by Pop Future. Lumapit si Tio Neo at nagalit, halika, mag-away tayo. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Chihaw. Pakiramdam niya ay pambihira ang mga taong ito. Gayunpaman, bilang isa sa mga nangungunang martial saint sa pangalawang Mystic Realm, pinanatili pa rin ni Chihaw ang kanyang kalmado. Gumisi siya at sinabing, ilang daang tao lang ito. Hindi na ito dapat banggitin. Hindi pinansin ni Qin Yu ang kanyang mga salita. Malamig siyang tumingin sa paligid. Sa pagtingin sa disipulo ng Heaven Gate na nakahiga sa lupa, galit na galit si Qin Yu. Sa sumunod na segundo, biglang bumaril ang kanyang katawan sa hangin, at ang gintong liwanag ay kumislap sa kanyang katawan. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at bumulong-bulong sa mahinang boses, na para bang nag-uutos siya ng makapangyarihang spell. Ang mga daloy ng mapayapang enerhiya ay kumalat, na para bang isang golden Buddha ang nabubuhay. Bahagyang kumunat ang noo ni Chihaw. Bago pa siya makapag-react, ang palad ni Qin Yu ay marahang hamampas pasulong. Sa isang iglap, libu-libong palad ang lumitaw mula sa itaas sa langit. Ang siksikan ng mga palad ay biglang nagsample. Divine Buddha Thousand Hands. Sa wakas ay nakilala ni Chihaw ang teknik na ito. Ang napakalaking gininto ang palad na iyon ay hamampas sa lahat, at sa isang maikling sandali, ilang tao ang sumabog sa isang madugong ambon. Mahigit sa kalahati ng halos libong Martial Marquee ang agad na napatay o nasugatan. Ang gayong pamamaraan ay naging sanhi ng kahit na walang kamatayang crane at ang iba pa ay bahagyang natigilan. Anong mabangis na spell? Ito ay dapat na isang mapayapang spell, ngunit ito ay naging isang mahusay na pamatay na sandata sa mga kamay ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Hindi ko inasahan na ang pamamaraan ni Qin Yu ay napakabangis. Nipotikip si Suyi sa kanyang bibig sa pagtataka. Oo, akala ko siya ay isang partikular na magiliw na binata. Hindi ko inaasahan na siya ay sobrang nakakatakot kapag siya ay nakikipaglaban. Tumango si Uncle Neo at sinabi, let's do it. Hindi ko na kaya. Malakas na sigaw ni Wu Haicheng. Sa sumunod na segundo, sumugod siya sa larangan ng digmaan at nagsimulang lumaban. Hindi gumagalaw yung iba, parang may hinihintay. Patayin silang lahat. Huwag mong pabayaan ang sinuman sa kanila. Malamig na sabi ni Qin Yu. Matapos marinig ang mga salita ni Qin Yu, bahagyang tumango ang immortal na crane. Sa isang bahagyang pagwagayway ng kanyang kamay, natanggap ng mga demonyong hayop ang utos at sinisingil sa larangan ng digmaan. Ang malaking labanan ay agad na sumiklab, at ang layunin ng pagpatay ay napuno ang buong pangalawang Mystic Realm. Ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Malakas na sigaw ni Uncle Neo at naglakad patungo sa Chihaw. Sa oras na ito, pinigilan siya ng walang kamatayang crane at umiling, "Bayon mo na si Qin Yu." Oo, Lord Immortal Crane. Bagamat ayaw ni Uncle Neo, umatras pa rin siya sa gilid. Sa hangin, ang tingin ni Qin Yu ay nakalok sa katawan ni Chihaw. Si Chihaw ay hindi nagpapanik. Gumisi siya, "Qin Yu, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagtaksil ka ba kay Jaishing?"
Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, mayroon akong ganoong intensyon. Sayang at hindi pumayag si Jaishing. Hahaha. Alam ko na. Tumawa ng malakas si Chihao. Pagbalik ko, talagang sasabihin ko ang bagay na ito sa Realm Lord. Gumisi si Chinyu, sa tingin mo may pagkakataon ka pa bang bumalik? Mayabang. Napatay kita nang wala pang 3 paghinga. Malakas na sigaw ni Chihao at biglang bumaril kay Chinyu. Ang kombinasyon ng bilis at lakas ay naging sanhi ng pagsabog ng hangin. Ito ay tila isang simpleng pagsubok, ngunit itinaas ni Chinyu ang kanyang mga daliri at naghagis ng 2 suntok. Ads by Pop Future. Isang suntok ang itinapon patungo sa kamao ni Chihao, at sa sandaling ito ay nahawakan, ang kalahati ng braso ni Chihao ay direktang nayanig sa isang madugong ambon. Kasunod nito, mabilis na naghagis ng pangalawang suntok si Chinyu, at sa isang putok, nabasag nito ang buto ng dibdib ni Chihao. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng isang hininga. Sumabog ang figure ni Chihao, at nabasag niya ang hindi mabilang na mga bato sa bundok. Napakatalim ng galaw. Si Tio Neo, na nanunood ng labanan sa gilid, ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkasindek. Mukhang isang intermediate stage martial saint iyon, ngunit talagang mahina siya. Sabi din ni Suyi, na nasa gilid, sa mahinang boses. Kumapang si Chihao mula sa mga guho, at mabilis na gumagaling ang kanyang pisikal na katawan. Anak, kaya mo talaga, malamig na sabi ni Chihao. Napuno ng galit si Chinyu. Wala siya sa mood na mag-aksaya ng oras para kausapin siya. Naikuyom niya ang kanyang kamao at si Rose. Ang gintong liwanag ay parang bumabagsak na araw at buwan. Sa isang lumalakas na panloob na chi, dumating ito sa isang iglap. Si Chihao ay hindi nang ahas na maging pabaya. Sa isang dagindong, itinaas niya ang kanyang mga kamay at nag-condense ng fluorescent light sa kanyang harapan. Pala-pala. Ang mga makakapal na itim na bagay ay lumipad palabas mula sa spatial artifact ng Chihao. Ang bagay na ito ay lubos na katulad ng isang bakal na plato, ngunit ito ay hindi mabilang na beses na mas mahirap kaysa isang bakal na plato. Ang itim na bagay ay natatakpan ng fluorescent light at agad na naging hindi masisira. Gayunpaman, masyadong malakas ang kamao ni Chinyu. Parang kahit ang dakilang daw ay gumagawa ng paraan para sa kanya. Ang hangarin ng pagpatay na kumalat ay nakakapanghina ng buto at halos lumusot sa buong larangan ng digmaan. Pitik. Agad na natusok ang itim na bagay. Ang fluorescent light ng Chihao ay mas marupok. Hindi man lang tumagal ng kalahating segundo bago ito sumabog. Ang nagtatagal na kapangyarihan na kumakalat ay gumulong at walang awa na nabasag sa dibdib ni Chihao. Hindi nakayanan ng kanyang katawan at sumabog. Sa sandaling ito, sinamantala ng isang martial marquis sa Mystic Realm ang pagkakataon at sinaksak patungo sa likod ni Chinyu gamit ang isang banal na sandata sa kanyang kamay. Ang banal na sandata na ito ay ibinigay ni Gu Zhishen. Napakalakas nito at kayang hatiin ang mga bundok at hatiin ang mga dagat. Mag-ingat! Si Suyi, na nanunood ng labanan mula sa malayo, ay agad na sumigaw sa alarma. Klang! Ang banal na sandata ay tumama sa katawan ni Chinyu at nagliyab. Gayunpaman, hindi man lang nasugatan ang katawan ni Chinyu. Sa kabaligtaran, ang kanyang banal na sandata ay nabasag sa mga piraso ng pagkabigla. Lumingon si Chinyu at malamig na tumingin sa Martial Marquis. Naramdaman ng Martial Marquis na tumayo ang kanyang mga balahibo at nanlamig sa lugar. Kabanata 1053, Pagpatay. Ang tinatawag na banal na sandata ay talagang hindi mabata. Ang Martial Marquis na iyon ay na-freeze on the spot, bumubuhos ang pawis na parang talon. Itinaas ni Chinyu ang kanyang daliri, at isang kislap ng liwanag ang agad na dumating, pinawi ang kanyang banal na sentido. Sa hindi kalayuan, unti-unting binabawi ni Chihao ang kanyang pisikal na katawan. Galit niyang pinandilatan si Chinyu, at ang dalawang magkasunod na beses na natalo siya ay nagpagulat at natakot sa kanya. Ang Chinyu na ito ay hindi isang ordinaryong martial saint. No wonder si Jaishing ay sobrang takot. Ibalik mo ang iyong pisikal na katawan. Sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Gumisi si Chinyu habang nakatingin kay Chihao na muling nagsama-sama. Sumigaw si Chihao,
Brat, nagtanim ka ng mayabang. Ipakikita ko sa iyo ang aking ipinagbabawal na pamamaraan. Sa isang iglap, isang makinang na liwanag ang bumangon sa lahat ng direksyon at nilunod ang lupa. Ang ipinagbabawal na pamamaraan ay agad na lumitaw. Libo-libong dakilang daw ang nagtipon sa isang puting sibat. Ang puting sibat na ito ay tila kayang tumagos sa langit at lupa. Ito ay abnormal na nakakatakot. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan na ipinagkaloob sa kanya ng pangalawang mystic realm. Ito ay walang kapantay na nakakatakot. Sinasabing kapag nilinang sa sukdulan, maaari pa nitong putulin ang puwersa ng buhay ng isang tao. Pumunta ka sa impyerno. Pilit na umungal si Chi Hao, at ang puting sibat ay bumaril kay Chinyu ng paputok. Isang mala-waterfall na panloob na chi ang bumaba mula sa White Spear, pinupunasan ang lupa hanggang sa matabyunan ito ng mga galos. Sa pagharap sa ipinagbabawal na pamamaraan na ito, ang mga mata ni Chinyu ay sumabog na may malamig na kislap. Sa isang galit na dagindong, ang pamamaraan ng banal na katawan ng Vajra ay ganap na ipinakita. Kasunod nito, iniunat niya ang kanyang dalawang braso at hinawakan ang puting sibat. Chila. Ang puting sibat ay kasing init ng araw. Ang saglit na hinawakan ito ni Chinyu, ang mga bakas ng panloob na chi na nasunog ay agad na kumalat. Ads by Pop Future. Ngunit kahit na ganoon, mahigpit pa rin ang hawak ni Chinyu sa puting sibat. Ang kanyang mga braso ay nagbubuga ng usok dahil sa temperatura. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat, ang mga braso ni Chinyu ay lumakas at talagang nabali ang puting sibat. Paano ito posible? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Chi Hao. Talagang nasira ang kanyang ipinagbabawal na pamamaraan. Bush! Itinuro ni Chinyu ang kanyang daliri, at isang ilaw ang kumalat, dumiretso sa glabela ni Chi Hao. Swoosh! Bago pa makapag-react si Chi Hao, tumagos na ang makinang na liwanag sa kanyang glabela at tumalsik ang utak kung saan-saan. Gayunpaman, may nangyaring ikinagulat ni Chinyu. Ang katawan ni Chi Hao ay talagang namuo na naman. Ang kanyang primordial spirit ay talagang hindi nasaktan. Maging si Chinyu ay medyo nagulat. Hindi kaya ang kanyang primordial spirit ay wala sa glabela. Si Chi Hao, na muling nag-condense ng kanyang katawan, ay tumayo sa hindi kalayuan at humihingal. Nagsisimula na siyang makaramdam ng takot. Masyadong nakakatakot ang binatang ito sa kanyang harapan. Talagang hindi siya isang taong makakaharap niya. Ads by Pop Future. Tingnan natin kung ilang beses ka makakasamang muli. Tinuntok at binasag ni Chinyu ang pisikal na katawan ni Chi Hao. Ang kanyang katawan ay naging mga piraso ng tinadtad na karne, ngunit kahit na ganoon, ang kanyang katawan ay unti-unting gumagaling. Ang kanyang primordial spirit ay malamang nawala sa kanyang katawan, sa sandaling ito, ang walang kamatayang crane ay biglang nagpaalala. Mukhang may naintindihan si Chinyu. Pumakbang siya at kinuha ang isang singsing mula sa mga piraso ng laman. Ang singsing na ito ay special divine artifact ni Chi Hao. Ang kanyang primordial spirit ay malamang na nakatago sa special na banal na artifact na ito. Oo naman, ang ekspresyon ni Chi Hao ay agad na naging medyo nataranta pagkatapos na alisin ang singsing. Kinakabahan siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, ibalik sa akin ang singsing. Gumisi si Chinyu at sinabing, paano mo mababawi ang iyong katawan kung ang iyong primordial spirit ay nasira? Hindi. Natarante si Chi Hao. Ang layunin ng kanyang paglalakbay ay magbigay ng kontribusyon. Ayaw niyang mamatay dito. Chinyu, ibalik sa akin ang singsing. Lahat ay mapag-usapan. Napag-usapan. Ano ang tinatalakay ko sa iyo? Gumisi si Chinyu. Kinagat ni Chi Hao ang kanyang mga ngipin at sinabing, kaya kitang ipagkanulo. Hindi alam ni Jai Xing kung ano ang mabuti para sa kanya, ngunit iba ako. Kaya kung salakayin ang pangalawang lihim na kaharian kasama mo, ikaw at ako ay magtutulungan. Nilero ni Chinyu ang singsing at ninisyan, makipagtulungan sa iyo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Nakita ito ni Chi Hao at hindi niya napigil ang sumigaw ng galit, Chinyu. Ibalik mo sa akin ang singsing, kung hindi, hindi kita patatawarin. Ganon ba? Kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamay, at ang special artifact ay nadurog sa mga piraso. Ads by Pop Future.
Lumipad din ang divine sense ni Chihao. Hindi lahat ay may karapatang ipagkanulo kami. Dapat ka na lang mamatay. Ang mga daliri ni Chinyu ay kumikislap ng may liwanag habang siya ay bumaril patungo sa primordial spirit. Chinyu, tiyak na hindi ka pababayaan ng pangalawang mystic realm. Little bastard, hihintayin kita sa underground. Kumalat ang paos na dagundong ni Chihao sa buong Heaven Gate. Habang pumapasok ang liwanag, ang divine sense ni Chihao ay natusok at nawala sa manipis na hangin. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at hindi na siya muling tumayo. Si Marshal Marquis, na lumabas sa pangalawang lihim na kaharian, ay agad na nataranta. Kahit si Chihao ay namatay, kaya walang kahulugan para sa kanila na magpatuloy sa pakikipaglaban. May mga taong gustong magpasakop, ngunit ang mga demonyong halimaw, na likas na galit sa mga tao, ay pumatay na hanggang sa mamula ang kanilang mga mata, kaya paano sila susuko? Ang mga alagad ng lihim na kaharian, na ang moral ay nabawasan, ay agad na nawala ng gana na lumaban. Ang mahusay na labanan na ito ay agad na naging isang panig na patayan. Ang buong pintuang daan ng langit ay kinulayan ng pula ng dugo, at ang baho ng dugo ay pumuno sa buong pintuang daan ng langit. Ito ay lubhang masangsang. Nagpatuloy ang labanan sa mahabang panahon, at sunod-sunod na bumagsak ang mga Mystic Realm martial artists. Nabigo ang unang pag-atake ng pangalawang Mystic Realm. Ito ay natural na isang lubhang nakapagpapatibay na bagay para sa Heaven Gate. Ayaw itong pigilan ni Chinyu, at tahimik na pinanood ang massacre. Matapos ang mahabang panahon, natapos ang labanan. Halos lahat ng 1,000 Marshal Marquis na ipinadala ng Second Secret Realm ay namatay sa labanan. Napakalamig ng ekspresyon ni Chinyu. Ang isang Marshal Marquis na gumulong sa kanyang mga paa ay nakatingin sa kanya na may katakutin. Pinuhat siya ni Chinyu gamit ang isang kamay. Isang bakas ng panloob na chi ang itinurok sa kanyang katawan, pansamantalang nanumbalik ang kanyang aura. Pagkatapos, itinuro ni Chinyu ang kanyang daliri, at isang sinag ng liwanag ang pumasok sa kanyang isipan. Ang Marshal Marquis ay tumingin kay Chinyu nang may takot, hindi man lang nagawang humingi ng awa. Bumalik ka at sabihin kay Guzisen na hintayin ako sa pangalawang lihim na kaharian. Makalipas ang 3 araw, dadalhin ko ang mga tao para durugin ang pangalawang lihim na kaharian, malamig na sabi ni Chinyu. Ang Marshal Marquis, na nagligtas sa kanyang buhay, ay desperadong tumango. Tinapik ni Chinyu ang kanyang balikat at sinabing, "Tara na." Nang hindi siya lumingon, tumakbo siya palayo. Kabanata 1054, Peak Battle Sage. Ang magkabilang panig ay nagdusa ng matinding casualty sa labanang ito. Hindi bababa sa 100 tao mula sa Heaven Gate ang namatay. Kung hindi nakabalik si Chinyu sa tamang panahon, marami pa sanang namatay. Pagkatapos bumalik sa pangunahing bulwagan, ang natitirang mga disipulo ng Gate ng Langit ay nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Si Chinyu, Immortal Crane Jianghe, at ang iba pa ay nakaupong magkakross ang paa. Ito si Lord Immortal Crane, nagkusa si Chinyu para ipakilala sila. Si Jianghe at ang iba ay tumayo upang batiin siya, ngunit ang Immortal na Crane, na likas na ayaw sa tao, ay hindi pinansin at umupo na lamang doon nang walang sinasabi. Ito ay hindi lamang walang kamatayang Crane, si Uncle Neo at ang iba pa ay pareho. Si Chinyu ay walang magawa at commendat lamang kay Jianghe at ang iba pa. Tawagan mo kami kapag umalis ka. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang Immortal na Crane at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya, walang magawang ipinaliwanag ni Chinyu, lahat sila ay mga demonyong hayop, kaya natural na wala silang magandang impresyon sa mga taong nagsasaka. Mga demonyong hayop. Napakaraming demonyong hayop. Hindi niya maiwasang magulat si Jianghe. Chinyu, paano mo nakilala ang napakaraming demonyong hayop? Tanong din ni Shu Weigo. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, mahabang kwento ito. Sa madaling salita, narito sila para tulungan tayo. Hindi ko talaga inaasahan na ang pangalawang Mystic Realm ang magkukusa para umatake. Oo, at dinala nila ang napakaraming tao. Mukhang hindi na maupo ang pangalawang Mystic Realm. Gumisi si Chinyu at sinabing, mabuti rin iyan.
Sa loob ng ilang araw, dadalhin ko ang mga tao para salakayin ang pangalawang Mystic Realm. Mabilis na kumalat ang balita ng labanang ito. Ang pagkamatay ng 1,000 Martial Marquis sa ikalawang Mystic Realm ay masasabing isang shock sa mundo. Ads by Pop Future. Bagamat ito ay isang gininto ang edad, ang kaharian ng Martial Marquis ay kasing bihira ng mga balahibo ng Phoenix at mga sungay ng Kilin. Kahit sino sa kanila ay maaaring maging overlord ng isang rehiyon. Ngunit sa labanang ito, mahigit 1,000 Martial Marquis ang namatay. Nakakagulat lang. Sa kabilang panig, ang nakaligtas na Martial Marquis ay sumuray-suray pabalik sa pangalawang lihim na kaharian. Lumuhad siya sa harap ni Gu Zizhen at sinabi sa nanginginig na boses, patay na silang lahat. Patay na lahat ang mga tao natin. Ano? Biglang tumayo si Gu Zizhen at galit na nagsalita, paano ito nangyari? Patay na ang lahat ng 1,000 Martial Marquis. Nasaan si Chi Hao? Lord Chi Hao? Pinatay siya ni Qin Yu. Takot na sabi ng Martial Marquis. Mukhang inaasahan na ito ni Jai Xing. Medyo malungkot ang mukha niya, pero hindi siya umimik. Umupo si Gu Zizhen sa upuan, ang kanyang mukha ay napakalamig. Itong si Qin Yu, hindi ko siya patatawarin. Hinampis ni Gu Zizhen ang mesa. Sa sandaling ito, ang Martial Marquis na nakaluhod sa kanyang harapan ay biglang sumabog at namatay. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at tumalsik sa mukha ni Gu Zizhen. Pagkatapos, isang anino ang lumipad mula sa pagitan ng mga kilay ni Gu Zizhen. Ang anino na ito ay walang iba kundi si Qin Yu. Nanatili sa hangin si Qin Yu at tumingin sa paligid na parang sinusukat niya ang istruktura ng palasyo. TSK, hindi masama ang lugar mo. Tumingin si Qin Yu kay Gu Zizhen at nginisyan. Pinaikit ni Gu Zizhen ang kanyang mga mata at sinabi sa malamig na boses, ikaw si Qin Yu. Ikaw si Gu Zizhen. Nagkita na tayo sa wakas. Gumisi si Qin Yu. Biglang tumayo si Gu Zizhen at sumigaw, bata, pinatay mo ang 1,000 ng aking Martial Marquis. Ikaw ay talagang vicious. Ads by Pop Future. Ito ay simula pa lang, sabi ni Qin Yu na may madilim na mukha. Hintayin ko ang pagpasok ko. Ang pangalawang lihim na kaharian ay tiyak na mapupuno ng mga tao. Ang mga salitang ito ay para marinig ni Gu Zizhen, ngunit para din kay Jai Xing. Gu Zizhen, maghintay sa pangalawang lihim na kaharian. Sa loob ng ilang araw, magdadala ako ng mga tao para kunin ang ulo ng aso mo, sabi ni Qin Yu na may malamig na ngiti. Ikinaway ni Gu Zizhen ang kanyang kamay at binura ang bakas ng banal na kahulugan. Ang kanyang mukha ay napakalamig, at ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay lubhang nakakabigla. Walang sino man sa buong bulwagan ang nangahas na magsabi ng anuman, sa takot na ang galit na ito ay bumaba sa kanila. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawala ang mukha ng pangalawang lihim na kaharian. Hindi lamang sila nabigo na ibaba ang pintuang daan ng langit, ngunit sila rin ay minasaker. Kung kumalat ang balitang ito, tiyak na mapapahiya sila sa kanilang sarili. Tuldok. Sa susunod na mga araw, sinabi ni Qin Yu sa lahat ang tungkol sa ikalawang lihim na kaharian na kinokontrol niya. Mayroong hindi bababa sa 10,000 Martial Marquis sa pangalawang lihim na kaharian. Lahat sila ay nagtatrabaho para sa pamilya ng Go at kinokontrol ang pinagsamang pamamaraan ng lihim, sabi ni Qin Yu. Bukod sa Martial Marquis, mayroon din silang ilang Martial Saints, isang hindi kilalang espiritual na artifact, at isang peak Martial Saint, si Gu Zizhen. Baka hindi tayo manalo sa isang laban, sabi ni Jiang. Napabuntong hininga si Qin Yu at nagpatuloy, sa makatuwid, ang layunin ng ekspedisyong ito ay hindi manalo. Hanggat nakikita natin si Jai Xing, matatapos natin ang ating misyon. Ang mga malalaking labanan ay madalas na puno ng pagkabalisa. Imposibleng manalo sa isang pagkakataon. Si Xian, na kanina patahimik, ay biglang nagsabi, maaari mong ipaubaya sa akin si Gu Zizhen. Ngumiti si Qin Yu at sinabing, hindi na kailangan. Ako mismo ang mag-aalaga kay Gu Zizhen. Siya ay nasa tuktok ng Martial Saint Realm. Kaya mo ba? Tumaas ang kilay ng Immortal Crane. Ads by Pop Future.
Tumayo si Chinyu at sinabi, hindi pa banggitin ang tuktok ng Martial Saint Realm, kahit na siya ay nasa Almighty Realm, gusto ko pa ring subukan. Nang makita ito, ang walang kamatayang Crane ay hindi na nagsalita pa. Pagkaraan ng 3 araw, lahat ng mga disipulo ng Heaven Gate ay nagtipon sa pasukan ng Martial Arts Association sa Jingdo. Daan-daang tao ang nakapalibot sa buong Martial Arts Association ng Jingdo. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap sa mahinang boses, at ang ilang mga tao ay agad na piniling sumali sa Heaven Gate. Si Chinyu ay parang isang general na pupunta sa isang ekspedisyon. Siya ay tumayo sa isang mataas na lugar at ibinigay ang pinakamataas na ayos ng pintuang daan ng langit. Lahat, makinig. Pumunta sa pangalawang lihim na kaharian. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Sa isang iglap, daan-daang tao ang parang mga tigre sa labas ng hola, na agad na nagwasak sa Martial Arts Association ng Jingdo. Dumiretso sila sa pasukan ng ikalawang Mystic Realm. Nang bumukas ang pasukan, ang lahat ay pumasok sa pangalawang Mystic Realm. Si Immortal Crane at Chinyu ay nakatayo sa labas ng hindi gumagalaw ng mahabang panahon. Chinyu, huwag kalimutan ang layunin ng paglalakbay na ito. Ang gusto ko ay makapasok sa unang Mystic Realm at hanapin ang sinaunang array platform, sabi ng Immortal na Crane. Napangiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Interesado din ako sa sinaunang array platform na ito. Humihingal si Xian bilang pasasalamat. Hindi na siya nagsalita pa at naglakad na papunta sa Secret Realm. Ang iilan sa kanila ay sabay na pumasok sa ikalawang lihim na kaharian. Ang pasukan sa lihim na kaharian ay dahan-daang muling nagsara. Ngayon, ang Martial Arts Association of Jingdo ay wala ng anumang dignidad na pinag-uusapan. Maraming tao ang tumakbo papasok at tumayo sa labasan para manood. Tiningnan ni Ziyahang ang eksenang ito at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Natatakot ako na ang Martial Arts Association of Jingdo ay magiging kasaysayan. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang mga mapalad na ulap ay biglang kumislap sa kalangitan. Ang mapalad na ulap ng Martial Saint. Bulalas ng isang tao. May pupunta bang muli sa Martial Saint Realm? Mabilis na kumalat ang mga mapalad na ulap. Pagkatapos, biglang dumating ang Heavenly Tribulation. Talagang, may pupunta sa Martial Saint Realm. Mula sa direksyon na ito, tila ang pamilyang yan. Hindi kaya si Yan Jinyao ay pupunta sa Martial Saint Realm. Tulad ng hula ng lahat, sa sandaling ito, sa looban ng pamilya Yan, si Yan Jinyao ay naghahanda upang harapin ang makalangit na kapigatian. Sa wakas, turn ko na. Baka sa mukha ni Yan Jinyao ang isang baliw na ekspresyon. Mayroon akong pinagsamang bloodline ng pamilya Yan at Chinyu. Ang hindi magagapi ay dapat ako. Kabanata 1055, ang labanan laban kay Gu Zizhen. Pinangunahan ni Chinyu ang lahat sa pangalawang lihim na kaharian. Si Gu Zizhen, na nasa palasyo, ay mabilis na nakaramdam ng bakas ng abnormal na panloob na chi. Nandito siya, tumayo si Gu Zizhen at sinabi. Ikinulong ni Zuan-Chi ang kanyang mga kamay at sinabing, handa akong lumaban. Kinaway-kaway ni Gu Zizhen ang kanyang kamay at malamig na sinabi, hindi na kailangan. Gusto kong patayin ang sarili kong Chinyu. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Gu Zizhen sa palasyo at nagmamadaling pumunta sa Chinyu. Sa likuran niya, pinamunuan niya ang isang makakapal na grupo ng Martial Marquee na tumakip sa langit at araw habang sumusugod sila sa kanya. Magkaharap ang magkabilang panig at nagtama ang kanilang mga mata. Nang makita si Gu Zizhen, hindi mapigilan ni Chinyu na bahagyang sumimangot. Hindi niya inaasahan na si Gu Zizhen ang personal na manggengune sa mga tao dito. Munting bastard, talagang naglakas loob kang pumasok sa aking pangalawang lihim na lugar. Sabi ni Gu Zizhen habang nakanganga ang mga ngipin. Walang sinabi si Chinyu. Tumingin siya sa paligid na parabang hinahanap niya si Jiaxing. Nasaan si Jiaxing? Sadyang tanong ni Chinyu. Ads by Pop Future. Nagbago ang ekspresyon ni Gu Zizhen at malamig na sinabi niya, bakit mo hinahanap si Jiaxing? Ngumiti si Chinyu at sinabi, nasugatan ko siya. Ako lang ang makakagamot sa mga sugat niya. Pagkatapos sabihin iyon, pinitik ni Chinyu ang kanyang daliri at isang tableta ang ipinutok kay Gu Zizhen.
Uminom si Gu Zizhen ng tableta, ngunit ang kanyang mukha ay lumalamig at nanlamig. Qinyu? Ano ang relasyon mo kay Jiaxing? Sabihin mo sa akin ang totoo. Biglang humakbang pasulong si Zuanqi. Itinutok niya ang isang mahabang sibat sa dulo ng ilong ni Qinyu. Sino ka sa tingin mo? May karapatan ka bang malaman? Pinaikit ni Qinyu ang kanyang mga mata. Bigla niyang iniunat ang kamay niya at tinaga ang sibat. Pitik. Sa isang kisap mata, nabali ang sibat. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Zuanqi. Hindi pa nagsisimula ang labanan at nasira na ang kanyang sandata. Ito ay hindi magandang bagay para sa isang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo. Gaya ng inaasahan, hindi maiwasan ni Gu Zizhen na sumulyap kay Zuanqi. Kinagat ni Zuanqi ang kanyang mga ngipin. Upang mabawi ang pagkakamaling ito, sumigaw siya, Qinyu, narinig ko na hindi ka matatalo sa mga nakababatang henerasyon. Ngayon, mararanasan ko ang iyong makapangyarihang pagkilos. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Zuanqi ang mahabang sibat at binaril patungo kay Qinyu. Hindi mapigilan ni Qinyu na mapangiti. Iniunat niya ang kanyang palad, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ay agad na nawala ng balanse kay Zuanqi. Nagbago ang mukha niya. Bago pa siya magpumiglas, itinulak na ni Qinyu ang kanyang palad sa kanyang dibdib. Ads by Pop Future. Swoosh! Agad na lumipad si Zuanqi ng daan-daang metro palayo, at hindi niya makita ang dulo nito. Ang ekspresyon ni Gu Zizhen ay agad na naging mas hindi magandang tingnan, at ang kanyang moral ay agad na bumaba. Sa kabilang banda, sa panig ni Qinyu, mataas ang kanilang moral, lalo na ang mga demonyong hayop sa ilalim ng immortal na crane. Ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng kanilang mga pangil na parang hindi nila maiwasang umatake. Munting bastard, kung hindi kita papatayin ngayon, isinusumpa kong hindi ako magiging tao. Malakas na sigaw ni Gu Zizhen. Mabangis na sumayaw ang kanyang buhok habang kumakalat ang nakakatakot na aura. Tuktok ng Martial Saint Realm. Ito ang pinakamalakas na taong nakilala ni Qinyu. Isang hakbang na lang ang layo niya sa makapangyarihang realm. Munting bastard, pumunta ka sa impyerno. Kinuyam ni Gu Zizhen ang kanyang mga daliri, at libu-libong ilaw ang natipon sa kanyang palad. Sa pagtaas ng kamay, parang gugunahin niya ang mundo. Natural, si Qinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ang kanyang banal na katawan ng Vajra ay agad na pumutok, at ang kanyang palad ay sumalubong kay Gu Zizhen. Ito ang unang pagkakataon na nagtagpo ang magkabilang panig ng palad. Masyadong nakakatakot ang banggaan ng kanilang panloob na chi, at tila baguguho na ang mundo. Ang mas nakakagulat ay nasa ilalim ng puwersang ito, ang nakapalibot na espasyo ay tila baluktot. Tila ang pangalawang kaharian ng misteryo ay malapit nang hindi makayanan ang lakas nilang dalawa. Isang napakalaking pagsabog ang kumalat sa buong ikalawang mystery realm, at lumitaw ang mga bitek sa golden light sa palad ni Qinyu. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Gu Zizhen. Naisip niya na sa kanyang lakas sa tuktok ng Martial Saint Realm, ang pagpatay kay Qinyu ay magiging kasing dali ng pagputol ng mga melon at paghiwa ng mga gulay. Gayunpaman, ang pagpapalitan ng palad na ito ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Ads by Pop Future. Mukhang hindi nagsinungaling si Jiaxing sa akin. Talagang hindi ka simple. No wonder natalo mo ang anak ko. Sabi ni Gu Zizhen na may malungkot na mukha. Ngumisi si Qinyu, ang iyong anak ay isa lamang walang awa na basura. Siguro kung gaano kakalakas sa kanya bilang isang ama. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Gu Zizhen. Habang umuungal siya, nagsimula ang labanan sa pagitan ng Heaven Gate at ng pangalawang lihim na kaharian. Si Gu Zizhen ay nasa tuktok ng Martial Saint Realm. Ang kanyang lakas ay hindi maisip. Ang kanyang ehersisyo sa paghinga ay tila sinasabayan ng dagindong ng dakilang Dao. Ang bawat isa sa kanyang mga spell ay tila ipinanganak kasama ang Great Dao. Napakalakas nila. Ang itim na ningning ay parang isang banal na espada, na tumatama sa primordial na espiritu ni Qinyu. Sa pagharap sa gayong eksperto, ang kaunting kapabayaan ay maaaring magresulta sa kanyang kamatayan. Itinaas din ni Qinyu ang kanyang lakas sa tuktok, umaasa sa line, formula para umiwas.
Gayunpaman, ang banal na espadang iyon ay masyadong nakakatakot. Kahit na ang bilis nito ay napakabilis, imposibleng makaiwas. Parang gusto nitong putulin ang lahat ng bagay sa mundo. Internal Chi. Umungol si Qin Yu habang pumutok ang kanyang aura. Ang kanyang kamay ay bumuo ng isang malaking gintong selyo, na nabangga sa banal na espada. Boom! Ang banggaan sa sukat na ito ay naging sanhi ng buong pangalawang Mystic Realm na maging hindi matatag. Ang lupa ay nanginginig, ang mga bundok at ilog ay gumuho, at ang lahat ay tila naglaho sa manipis na hangin. Habang lumalaban si Gu Zizhen, mas nabigla siya. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang trump card, hindi pa rin niya nagawang ibagsak si Qin Yu. Ang kanyang walang katulad na mabangis na katawan ay ganap na hindi nasakta ng mga ordinaryong spell. Dahil dito, labis na nagalit si Gu Zizhen. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, at ang itim na apoy ay natipon sa kanyang bibig. Pagkatapos, nakakita siya ng mga kumpol ng itim na apoy. Nakita na ni Qin Yu ang mga itim na apoy noon. Kung saan man ito mahawakan, agad itong magiging abo. Ang mga itim na apoy ay mabilis na kumalat at dahan-daang namumuo sa isang hola, na nakulong si Qin Yu sa isang napakaliit na lugar. Pagkatapos, iniunat ni Gu Zizhen ang 10 daliri, at ang tunog ng kalampag ay agad na nakabibingi. Ilang kadena ang bumaril mula sa ilang direksyon ng lihim na kaharian. Ang dulo ng mga kadena ay nagdala ng matalim na itim na apoy at tumusok patungo sa katawan ni Qin Yu. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Qin Yu. Naamoy niya ang isang pakiramdam ng panganib at nagmamadaling isinaaktibo ang banal na katawan ng Vajra sa pagtatangkang pigilan ito. Ngunit ang itim na apoy na ito ay talagang direktang tumago sa gintong liwanag at bumaril patungo sa katawan ni Qin Yu. Kabanata 1056, 5 petal na lotes. Sa isang iglap, nagsimulang mag-alab ang itim na apoy. Gumalaw ang mga daliri ni Gu Zizhen, at ang itim na apoy ay nagsimulang gumalaw ng mabilis, na parang gusto nitong durugan ang katawan ni Qin Yu. Chila-chila. Sa sandaling ito, isang serye ng mga kakaibang tunog ang nagmula sa loob ng Black Flame. Kasunod nito, isang asul na liwanag ang bumaril sa kalangitan, at pinunit ng kidlat ang itim na apoy. Ito ang makalangit na kapigatian na nakolekta ni Qin Yu. Naglalaman ito ng tunay na kapangyarihan ng Great Dao, at talagang direktang pinunit nito ang Black Flame. Nagpaputok ng paputok si Qin Yu mula sa loob, at isang gintong liwanag ang bumaril diretso sa dibdib ni Gu Zizhen. Si Gu Zizhen ay walang oras para mabigla, at nagmamadaling itinaas ang kanyang kamay para harapin ito. Gayunpaman, sa kanyang pisikal na katawan lamang, hindi makakaharap ni Qin Yu ang isang kalaban sa ilalim ng isang makapangyarihang figure, lalo pa itong si Gu Zizhen. Sa sandaling hinawakan nila, ang kalahati ng braso ni Gu Zizhen ay direktang nayanig sa isang madugong ambon. Nagmamadali siyang bumaril at tumayo sa mataas na lugar, malamig na nakatingin kay Qin Yu. Mukhang hindi ka rin masyado. Na-overestimate kita, malamig na sabi ni Qin Yu. Kung alam kong mangyayari ito, pinangunahan ko na sana ang aking mga tao na direktang salakayin ang pangalawang lihim na kaharian ng mas maaga. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagpahiya kay Gu Zizhen. Bilang Realm Master ng pangalawang Sacred Realm, hindi siya kailanman natakot sa sinuman. Sa pagtingin sa paligid, ang lugar na ito ay ganap na naging isang larangan ng digmaan. Ads by Pop Future. Umulan ng dugo mula sa langit, at ang hangin ay napuno ng malakas na amoy ng dugo. Mawawasak ang lahat. Sa sandaling ito, biglang tumaas ang layunin ng pagpatay ni Gu Zizhen. 10,000 sinag ng liwanag ang agad na dumating, na para bang nagmula ang mga ito sa abot tanaw. Ang aura ng panloob na chi ng pagkawasak ay naging isang maliit na bersyon ng pangalawang lihim na kaharian, na nakakulong kay Qin Yu sa loob. Ito ay isang spell ng Great Dao, ipinanganak alinsunod sa Heavenly Dao. Parang gusto nitong lumunin si Qin Yu at gawing bahagi siya ng pangalawang Mystic Realm. Si Qin Yu, na hindi naiintindihan ang nangyayari, ay agad na nasugatan. Ang kapangyarihan ng kanyang buhay ay tila mabilis na hinigop ng miniature na bersyon ng pangalawang Mystic Realm. Hindi naglakas loob si Qin Yu na mag-isip ng husto. Pilit siyang umungol at itinaas ang kamao para sumuntok.
Ang malakas na puwersa ay naging dahilan upang ang miniature na bersyon ng pangalawang Mystic Realm ay manginig ng marahas, na para bang ito ay babagsak anumang oras. Walang silbi. Tila sobrang tiwala ni Gu Zizhen. Nagpaputok siya ng mga sinag ng nakakatakot na liwanag at nahulog sa makitid na espasyong ito, mahigpit na nahuli si Qinyu hanggang sa mamatay. Maging si Qinyu ay nakadama ng bakas ng gulat nang makita niya ang isang nakakatakot na spell. Nang walang pag-iisip, itinaas ni Qinyu ang kanyang kamay at binasag ang kanyang kamao sa apat na dingding. Bang! Sa lahat ng kanyang lakas, ang kanyang kanang kamao ay sumabog, kahit na ito ay isang lihim na pamamaraan na ipinanganak kasama ang dakilang Dao. Ang lakas ng pagsabog ay sumabog pa sa katawan ni Qinyu. Ang mga dagwang piraso ng laman ay nahulog sa lupa at agad na naging kawalan. Nakakatakot na suntok. Hindi maiwasan ni Gu Zizhen na mabigla. Kung ang suntok na iyon ay damapo sa kanyang katawan, ito ay makakabasag ng kanyang katawan. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, nagsimulang maniwala si Gu Zizhen sa mga salita ni Jai Xing. Ang Qinyu sa harap niya ay hindi isang ordinaryong martial saint. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Pagkabigla na nagtatapos sa buhay. Bilang isang top-tier martial saint, natural na hindi susuko si Gu Zizhen. Ang bawat galaw niya ay tila may kaugnayan sa dakilang Dao. Nang bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, sinakop siya ng mga alon ng panloob na chi ng pagkawasak. Ito ay isang lubhang nakakatakot na pamamaraan ng pagkabulok. Saan man ito mahawakan, ang lahat ng nabubuhay na bagay ay magiging walang kabuluhan, na magiging alabok ng ikalawang Mystic Realm. Ang daliri ni Qinyu ay nahawahan lamang ng panloob na chi na ibinubuga, at ang kanyang buong daliri ay agad na nawala ng kakayahang gumalaw. Hindi siya naglakas loob na mag-isip ng sobra at nagmamadaling isinabog ang kalahati ng kanyang daliri. Tapos, tumalikod siya at sumuntok. Si Gu Zizhen ay nagpakawala ng galit na galit. Nagtipon si Light sa harapan niya at hinarang ang suntok. Ang labanan ay nagpatuloy ng walang katapusan. Inilabas ng magkabilang panig ang kanilang mga trump card. Parehong naabot ng kanilang chi at dugo ang kanilang mga limitasyon, ngunit walang nanalo. Laking gulat ng dalawa. Ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na ang lakas ng kabilang partido ay magiging napakalakas. Ang Gu Zizhen na ito ay isang kaharian lamang na mas mataas kaysa kay Jai Xing, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Naisip ni Qinyu sa kanyang puso. Kung ikukumpara kay Jai Xing, ang lakas ni Gu Zizhen ay mas nakakatakot. Ang magkabilang panig ay nagpalitan ng libu-libong galaw, ngunit hindi pa rin maisip ni Qinyu ang tunay na lakas ni Gu Zizhen. Tapat na ito para patunayan na marami pa siyang trump card na nakatago sa kanya. Bang! Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, tila nagpatawag si Gu Zizhen ng isang bagay mula sa kabila ng langit. Isa itong phoenix na may bahid ng dugo na nag-burn ng langit at tumakip sa lupa habang nadurog ito. Ang ekspresyon ni Qinyu ay lubhang nagbago. Ang Blood Phoenix na sumipol ay nagpalipad sa kanya ng daan-daang metro ang layo, at ang kanyang buong katawan ay nakabaon sa lupa. Pagkatapos, ibinaba ng katawan ng Blood Phoenix ang mabigat nitong panloob na chi. Maging ang pisikal na katawan ni Qinyu ay hindi nakayanan, at halos durugin ito. Naipit ang kanyang mga panloob na organo, at agad na niluwan ni Qinyu ang dugo mula sa kanyang bibig. Ganap na simula ng siyam na slash. Sa kritikal na sandali na ito, ang iba ay naglabas ng kanilang mga tansong espada at itinaas ang kanilang mga kamay upang maglaslas. Ang matalim na talim na tumago sa kalangitan ay tila hinati ang langit sa dalawa, at maging ang dugo ng phoenix sa dalawa. Matapos mawala ang panloob na chi, hinawakan ni Qinyu ang kanyang espada at bumangon. Puno ng dugo ang buo niyang katawan na nagkalat sa lupa. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Sa muling pagtingin sa larangan ng digmaan, ang dalawang panig ay tila pumasok sa isang pagkapatas. Bagamat ang immortal na Crane ay gumawa ng hakbang, si Gu Zizhen ay gumamit ng isang lihim na kayamanan upang pigilan ang mga martial saints na ito mula sa Demon City. Ang lihim na kayamanan na ito ay regalo mula sa mga nakatataas. Ito ay isang kayamanan ng parehong antas ng Soul Bell.
Sa sandaling ito ay muling nabuhay ng mag-isa, na ginagawang imposible para sa immortal na Crane at ang iba pa na makatakas. Tulad ng nahulaan ni Chinyu, ito ay isang sabik na labanan. Imposibleng matapos ito sa maikling panahon. Ang lakas ni Gu Zizhen ay mas malakas pa sa inaakala niya. Higit sa lahat, mayroon pa rin siyang kayamanan sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, nagdilim ang langit. Ang labanan ay tumagal na ng ilang oras. Kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban, madaragdagan lamang ang mga nasawi. Gayunpaman, gusto ni Chinyu na umatras, ngunit gustong iwan ni Gu Zizhen si Chinyu dito ng buo. Isang napakaitim na kayamanan ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ito ay isang 5-petaled lotus. Sa sandaling ito ay inilabas, lahat ng nasa larangan ng digmaan ay nakaamoy ng panganib. Ang panloob na chi na ibinubugo mula sa lotus ay hindi karaniwan. Ito ay isang panloob na chi na hindi pa naramdaman ni Chinyu. Ngayon, papatayin kita. Ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagre-rebelde laban sa Jingdu Martial Arts Association. Inihayag ni Gu Zizhen ang isang baliw na ekspresyon. Ang 5 talulot na lotus sa kanyang kamay ay kumikinang na may mahiwagang ningning. Kabanata 1057, dumating si Yan Jinyao. Ang 5 talulot na lotus ay nagbuga ng napakabanal na liwanag na umakit sa atensyon ng lahat. Napatingin ang lahat at lahat sila nagulat. Hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ni Chinyu. Nararamdaman niya ang nakakatakot na panloob na chi na ibinubuga ng 5 talulot na lotus. Hindi na nagsalita pa si Gu Zizhen. Tila nagpasya siyang panatilihin si Chinyu sa pangalawang lihim na kaharian. Sa isang magaan na pagpitik ng kanyang daliri, isang lotus flower ang lumutang mula sa 5-petal lotus at lumutang patungo sa Chinyu. Ang 5-petal lotus ay naglabas ng banal na liwanag na bumaril sa kalangitan at lumapit kay Chinyu sa napakabilis na bilis. Nang makitang palapit ng palapit ang 5-petal lotus, wala nang oras si Chinyu para umiwas. Pilit siyang umungol at itinaas ang kamao para salubungin ito. Sa sandali ng banggaan, sumabog ang walang katapusang divine power at halos malunod ang buong larangan ng digmaan. Ang piraso ng walang laman na iyon ay tila gumuho, at ang pangalawang mystic realm ay naging lubhang hindi matatag. Ang natitirang kapangyarihan ay kumalat na parang mga alon ng tubig, at ang lahat ng mga martial artists na nakipag-ugnayan dito ay naging abo. At si Chinyu, na nasa gitna ng bagyong ito, ay mas miserableng tingnan. Kahit iwagayway niya ang kanyang kamao para basagin ang 10,000 sining, hindi pa rin niya nalabanan ang lotus petal na ito. Bang bang bang! Ang lotus petal ay tila sumabog sa katawan ni Chinyu, pumutok ang kanyang katawan sa mga pira-piraso, at ang makapal na mga bitik ay lumitaw sa kanyang mga buto. Parang walang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang bulaklak ng lotus. Namutla sila sa takot, at wala man lang ng ahas na umakyat sa 1,000 upang iligtas siya. Walang tigil na dumudugo ang bibig ni Chinyu. Ang kanyang katawan ay basag-basag, at napakahirap para sa kanya na tumayo. Medyo malabo ang kanyang primordial spirit. Ang mapanirang kapangyarihang iyon ay halos kumitil sa kanyang buhay. Ads by Pop Future. Hindi ka papatay. Tapos gawin natin ulit. Hindi napigilan ni Gu Zizhen na tumawa ng malamig. Nang makitang hindi maganda ang takbo ng mga bagay, ang immortal na Crane ay naging simoy ng hangin at dumating sa harap ni Chinyu sa isang kisap mata. Niyakap nito ang sugatang si Chinyu sa mga bisig nito. Umalis. Ang immortal Crane ay tahimik na naglabas ng isang salita at pagkatapos ay nanguna upang tumakbo patungo sa labasan. Tumakbo. Matagal ko nang tinataka ng labasan. Paano ka makakatakas? Malakas na sigaw ni Gu Zizhen. Ngayon, gagamitin kita para isakripisyo ang pangalawang lihim na kaharian. Pagkasabi nito, mabilis silang hinabol ni Gu Zizhen. Gayunpaman, nang dumating siya sa labasan ng lihim na kaharian, natuklasan niya na ang selyadong labasan ay pilit na binubuksan. Ang labasan ay nagpapalabas pa rin ng mga alon ng maliwanag na kulay na panloob na chi. Ang ekspresyon ni Gu Zizhen ay hindi maiwasang maging malamig. Hinawakan niya ang 5 talulot na lotus sa kanyang kamay at malamig na sinabi, talagang hinayaan namin siyang makatakas. Guro, bakit hindi natin sakupin ang tagumpay at habulin siya at patayin?
Tumakbo si Zuanqi at sumigaw. Nang makita si Zuanqi, labis na nagalit si Gu Zizhen kaya hindi niya napigil ang sumabog. Malamig niyang sinabi, ikaw na basura. Noong una, gusto kong ibigay sa iyo ang kapangyarihang militar, ngunit sa huli, ginawa mong kawawa ang pangalawang Mystic Realm. Sa labanang ito, si Zuanqi ay pinalipad ni Qin Yu bago pa man siya makagamit ng isang galaw. Paano makukumbansi ang masa ng ganitong resulta ng labanan? Si Zuanqi ay nakatayo sa gilid at hindi nang ahas na magsalita. Sobrang tense din ang atmosphere sa puso niya. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Qin Yu ay napakabigat. Ang mahabang sibat sa kamay niya ay nabali niya talaga. Ito ay simpleng hindi narinig. Hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ni Gu Zizhen. Ang lakas ni Qin Yu ay mas malakas din kaysa sa naisip niya. Ads by Pop Future. Kung hindi dahil sa espiritual na artifact na niregalo ng mga nakatataas, mahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo ngayon. Sa sandaling ito, may lumabas na tableta sa kamay ni Gu Zizhen. Nilero niya ang tableta, at ang kanyang mukha ay naging malungkot. Ang pil na ito ay ang hiniling sa kanya ni Qin Yu na ipasa kay Jiaxing. Si Gu Zizhen, na medyo naghinala na, ay naging mas hindi nagtiwala kay Jiaxing sa sandaling ito. Huminga siya ng malalim at winagaway ang kamay. Bantayan mong mabuti ang lugar na ito. Kung maglakas loob si Qin Yu na pumunta, sabihin mo agad sa akin. Oo. Ikinulong ni Zuanqi ang kanyang mga kamay, pinaplanong personal na bantayan ang pasukan na ito. Sa sandaling ito, itinaas ng Skyblood Rainbow sa lupa ang kanyang ulo at tiningnan ang eksenang ito. So awesome! Tuloy-tuloy nang inisya ng Skyblood Rainbow. Kapag natapos na ang aking lihim na pamamaraan, lahat kayo ay magiging bahagi ko. Tuldok tuldok tuldok. Si Qin Yu ay dinala pabalik sa Heaven Gate ng Immortal Crane. Ang kanyang mga sugat ay lubhang malubha. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihang taglay ng Lotus Flower na iyon. Hindi kalabisan na sabihin na maaari nitong sirain ang mundo. Ano ang pakiramdam mo? Inilagay ng Crane si Qin Yu sa isang upuan at nagtanong. Pinuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata at umiling. Kaya ko pang kumapit. Kung siya ay mag-transform sa ibang tao, malamang na siya ay sabog sa isang madugong ambon. Ano ang pinagmula ng 5 talulot na lotus na iyon? Tanong ni Shu Weigo sa malalim na boses. Umiling si Qin Yu at sinabing, hindi ko rin alam, ngunit dapat itong isang magic artifact na niregalo ng isang makapangyarihang figure. Ads by Pop Future. Ang bawat talulot ng 5-petaled lotus ay naglalaman ng enerhiya na maaaring sirain ang lahat. Naramdaman pa ni Qin Yu ang banta ng kamatayan nang lapitan siya ng lotus. Ang natitirang kapangyarihan lamang ay sumire sa hindi mabilang na buhay. Marami pa ring lihim na kayamanan si Gu Zizhen. Kung hindi tayo makakahanap ng paraan para harapin siya, tiyak na hindi natin maaalis ang pangalawang lihim na kaharian, sabi ni Jiang He. Tumango si Qin Yu. Huminga siya ng malalim at sinabing, bitawan mo ako at tanungin si Luo Jinggayo. Bagamat hindi masyadong malakas si Luo Jinggayo, mayroon siyang malalim na pag-unawa sa mga magic artifact. Sa sandaling ito, naroon pa rin ang fragment ng 5-petaled lotus sa katawan ni Qin Yu. Maaaring may malaman si Luo Jinggayo. Mas mabuting magpahinga ka ng mabuti. Inabot ng Immortal Crane si Qin Yu. Mapait nang umiti si Qin Yu at sinabing, okay lang ako. Makakatiyak ako kahit na mas maaga akong makarating dito. Kung sasabihin kong magpahinga ka, dapat kang magpahinga. Ang Immortal Crane ay labis na mapang-akit. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, isang malambot na liwanag ang bumalot kay Qin Yu sa lugar. Kasunod nito, malamig na sinabi ng Immortal na Crane, saan ang lugar na sinabi mo? Pupuntahan kita at tanungin ka. Ibinuko ni Qin Yu ang kanyang bibig at magsasalita na sana ng may kakaibang boses na nagmula sa labas. Ang pag-atake sa pangalawang lihim na lugar ay talagang isang mahusay na gawain. Natatakot ako na ikaw ang unang taong gumawa nito. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang binata na nakadamit tulad ng isang marangal na young master na lumalabas sa pintuan. Bagamat sinusubukan niyang sugpuin ang kanyang panloob na chi, ramdam pa rin niya ang makapal na aura na iyon. Yan Jin Yao.
Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu nang makita niya ang bagong dating. Walang pakialam na sinabi ni Yan Jinyaw, Chinyu, narinig ko na ikaw ang kasalukuyang numero 1 tao. Ngayong nakatuntong na rin ako sa Martial Saint Realm, gusto ko talagang makipagkompetensya sa iyo. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang ang immortal na crane ay naglakad patungo kay Yan Jinyaw na nakayapak. Si Chinyu ay nasugatan at kailangang magpahinga. Dapat kang umalis. Ang immortal na crane ay napakataas, isang ulo ang mas mataas kaysa kay Yan Jinyaw. Ang mapagpakumbaba nitong ugali ay labis na ikinalungkot ni Yan Jinyaw. Ano ang kinalaman ng pinsala niya sa akin? Walang pakialam na sabi ni Yan Jinyaw. Chinyu, nangangahas ka bang tumayo at makipaglaban sa akin? Pinaikit ng crane ang mga mata at medyo malamig ang tonong sinabi, pupunta ka ba o hindi? Tinatakot mo ba ako? Magwala ka. Hindi ka kwalipikado. Hayaan mo akong kausapin si Chinyu. Malamig na sabi ni Yan Jinyaw. Ang kabanata 1058 ay humantong sa unang lihim na kaharian. Sa buong mundo, si Chinyu lamang ang karapat-dapat sa aking pag-atake. Pagmamalaking sabi ni Yan Jinyaw habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang marinig niya ito, ang mabigat na panloob na chi sa katawan ng immortal na crane ay agad na kumalat. Sa isang iglap, nang inag ang buong silid. Basag. Nabasag ang mga bote at porselana sa mesa. Ang malakas na pressure na iyon ay tumusok sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Yan Jinyaw, na pinakamalapit sa immortal na crane, ay labis itong naramdaman. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang nagtataka siyang tumingin sa immortal na crane. Kung gusto mong makipag-away kay Chinyu, wala akong karapatang makialam. Gayunpaman, babalik ako pagkatapos niyang gumaling, malamig na sabi ng immortal na crane. Kung nagdududa ka na gusto mong hamanin si Chinyu ngayon, maaari akong kumilos sa ngalan niya. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yan Jinyaw. Bagamat medyo nagulat siya sa lakas ng crane, labis siyang napalaki ngayong mayroon na siyang mga linya ng dugo ni na Chinyu at Yan Rozo. Naniwala pa nga siya na siya ang numero 1 tao sa ilalim ng isang makapangyarihang figure. Hanggat hindi siya naging isang makapangyarihang figure, tiyak na hindi siya ang kanyang kapareha. Kaya naman, ngumisi si Yan Jinyaw, saan nanggaling ang bulag na ito? Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Pagkatapos sabihin iyon, sinampal ni Yan Jinyaw ang mukha ng crane. Ang nakakatakot na panloob na chi na iyon ay kumalat, na naging dahilan upang ang crane ay sumayaw ng ligaw. Kalmado ang mukha ng crane. Itinaas nito ang kamay at casual na sinalubong ang pag-atake. Boom! Ang marahas na banggaan ay direktang tumaob sa bubong ng hall. Napaatras si Yan Jinyaw ng ilang hakbang ng panloob na chi na ito bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Ads by Pop Future. Ang malakas na puwersang iyon ay tumagos sa katawan ni Yan Jinyaw at dumiretso sa kanyang mga laman loob. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang puso ay mas nabigla. Sino itong lalaking nasa harapan niya? Talagang napakalakas niya. Kailan lumitaw ang isa pang powerhouse sa mundong ito? Pinigilan ni Yan Jinyaw ang pagnanasang samuka ng dugo at nagpanggap na kalmado, may kakayahan ka. Walang masyadong tao sa mundong ito ang makakalaban sa akin, Yan Jinyaw. Isa ka sa kanila. Sa puntong ito, tumingin si Yan Jinyaw kay Chinyu at malamig na sinabi, Chinyu, ako, Yan Jinyaw, ayoko nang manamantala ng iba. Hahanapin kita kapag mas magaling ka na. Pagkasabi nito, tumalikod si Yan Jinyaw at umalis nang hindi lumilingon. Tumingin si Chinyu sa immortal na crane at sinabing, kamusta ka? Okay ka lang ba? Ang immortal crane ay umiling at malamig na sinabi, dapat mong alagaan ang iyong sarili. Mapait na tumawa si Chinyu at walang magawa, talagang isang bahay ang nahuhulog sa ulan. Hindi ko inaasahan na si Yan Jinyaw ay dadaan sa ganitong oras. Talagang isa siyang malaking kalaban. Isang napakalakas na kalaban. Umalis si Yan Jinyaw sa Heaven Gate nang may mabilis na hakbang. Nang makabalik siya sa pamilya Yan ay tumalsik siya ng isang subo ng dugo. Mabangis ang kanyang mukha habang galit na sinabi, paano ito posible? Paano ito posible? Ako ang walang kapantay sa mundo. Sino ang lalaking ito?
Pareho tayong martial saint, paano ako magiging mas mababa sa kanya? Sa sandaling ito, ang puso ni Yan Jinyaw ay walang alinlangan na nasa bingit ng pagbagsak. Akala niya ay walang kapantay siya sa mundo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bukod kay Chinyu, may isa pang lumitaw. Damn it! Damn it! Dapat kong patayin kayong lahat. Si Yan Jinyaw ay walang katulad na galit, at ang kanyang puso ay halos mabaluktot. Tuldok tuldok tuldok. Sa susunod na mga araw, nagpapagaling si Chinyu habang nag-iisip ng mga hakbang. Ang 5 petaled na lotus ay napakalakas. Ayaw itong tiisin ni Chinyu sa pangalawang pagkakataon. Kung aasa siya sa kanyang pisikal na katawan upang mapaglabanan ito muli, malamang na madudurog ang kanyang kaluluwa. I wonder kung ilan pa ang mga magic artifact na mayroon sa pangalawang secret realm. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pinisil niya ang palad at inilabas ang Soul Bell. Ads by Pop Future. Ang kapangyarihan ng Soul Bell ay hindi dapat mas mababa sa 5-petaled lotus. Gayunpaman, kapag na-activate na ang item na ito, isa itong walang pinipiling pag-atake. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang isasakripisyo? Nagtataka ako kung kumusta na si Jaixing. Inalis ni Chinyu ang Soul Bell at nag-isip sa kanyang puso. Kung magagawa niyang ipagkanulo siya ni Jaixing, natural na iyon ang pinakamahusay. Gayunpaman, kung talagang hindi ito posible, maaari lamang i-activate ni Chinyu ang Soul Bell at lumaban hanggang kamatayan. Walang makakapidyaw sa akin. Medyo may bisyo ang tono ni Chinyu. Sa sandaling ito, ang walang kamatayang crane ay biglang pumasok mula sa labas ng pinto. Umupo siya sa tabi ni Chinyu at casual na nagtanong, "Kamusta ang katawan mo?" Tumango si Chinyu at sinabing, "Muntik na itong gumaling. Kapag nakahanap ako ng paraan para harapin ang 5-petal na lotus, agad tayong gagawa ng aksyon sa pangalawang pagkakataon." Sa sandaling ito, ang immortal na crane ay natahimik saglit, pagkatapos ay nagsabi, "Naparito ako upang mahanap ka para sa bagay na ito." May bakas ng pagkagulat ang mga mata ni Chinyu habang hinihintay niyang magpatuloy ang immortal crane. Sinabi ng immortal crane, "Nakita mo ang resulta ng huling labanan. Ang pangalawang Mystic Realm ay hindi matatag." Tumango si Chinyu. Tulad ng sinabi ng immortal na crane, noong huling labanan, ang pangalawang Mystic Realm ay nagkaroon ng maraming bitek sa kawalan. Ito ay sapat na upang patunayan na ang pangalawang Mystic Realm ay hindi makatiis sa ganoong malaking labanan. Alam mo kung bakit ako naparito? Tinitigan ni Immortal Crane si Chinyu at sinabi sa mahinang boses. Oo, hindi ko nakalimutan, pagsang-ayon ni Chinyu. Hindi lang iyon ang layunin ng Immortal na Crane, kundi pati na rin ang layunin ni Chinyu. Kaya, ano man ang mangyari, hindi masisira ang pangalawang Mystic Realm, naging seryoso ang boses ni Immortal Crane. Nagulat na sabi ni Chinyu, "Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin?" Tumayo si Immortal Crane at sinabing nasa likod ang kanyang mga kamay, ang pangalawang Mystic Realm ay hindi makatiis sa napakarami nating labanan. Kung patuloy tayong lalaban, ang pangalawang Mystic Realm ay mawawasak. Ang pinakamahusay na paraan ay ang hayaang lumabas si Gu Zizhen. Sa madaling salita, hindi tayo maaaring magsimula ng malawakang digmaan sa ikalawang Mystic Realm. Kung ang pangalawang Mystic Realm ay nawasak, pagkatapos ay tapos na. Agad na kumunat ang noo ni Chinyu. Ads by Pop Future. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, "Imposible talaga na palabasan siya. Mukhang kailangan pa nating ilayo si Gu Zizhen." Alisin si Gu Zizhen. Medyo nagulat si Xion. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, "Ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang malaking labanan ay para sa akin at ni Gu Zizhen na makipaglaban sa isa't isa." Gayunpaman, ang saligan ay i-turn over si Jaixing at gamitin si Gu Zizhen. Sa ganitong paraan, maaalis natin si Gu Zizhen at mapangalagaan ang pangalawang Mystic Realm. Sa orihinal, halos sumuko si Chinyu kay Jaixing. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Immortal Crane, wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang lumang pamamaraan. Tuldok tuldok tuldok. Ang pangalawang lihim na kaharian. Nilero ni Gu Zizhen ang tableta sa kanyang kamay, naghahanda na maghanap ng Star Scissor.
Sa panahong ito, palalim ng palalim ang kanyang hinala sa Star Caesar. Kasabay nito, hakbang-hakbang din niyang hinahati ang kapangyarihan ng Star Caesar. Star Caesar? Mas mabuting huwag mo akong ipagkanulo, kung hindi, tiyak na hindi kita liliparin. Dahan-daang tumayo si Guzizhen at malamig na sinabi. Tatayo na sana si Guzizhen at hahanapin ang Star Caesar, biglang bumaba ang isang multo. Nang makita ang anino na ito, agad na lumitaw ang bakas ng paggalang sa mukha ni Guzizhen. Nagmamadali siyang bumangon, yumuko, at sinabing, pagbati sa mga nakatataas. Malamig na tiningnan ng mga nakatataas si Guzizhen at sinabing, ang pangalawang Mystic Realm ay hindi dapat mawala. Kailangan natin itong ipagtanggol kahit anong mangyari. Naiintindihan mo ba? Yumuko si Guzizhen at sinabing, mangyaring makatiyak. Talagang ipagtatanggol ko ang pangalawang Mystic Realm. Ang mga nakatataas ay umungol at nagsabi, kung kinakailangan, kahit na masira ang ikalawang Mystic Realm, hindi ito mahuhulog sa mga kamay ni Jinyu. Siyempre, tutulong din kami kapag kailangan. Nagmamadaling tumango si Guzizhen at sinabing, pakisigurado ka. Naiintindihan ko. Halika rito. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng mga nakatataas. Natigilan si Guzizhen, ngunit masunurin pa rin siyang naglakad sa harap ni Guzizhen. Itinaas niya ang kanyang daliri at itinuro ang gitna ng mga kilay ni Guzizhen. Isang sinag ng liwanag ang pumasok sa kanyang isipan. Guro, ano ito? Tanong ni Guzizhen na may pagkalito. Malamig na sinabi ng master, isang backup na plano para sa iyo. Sana hindi mo ito kakailanganin. May gustong itanong pa si Guzizhen, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng master. Tumalikod siya at umalis. Guro, bakit sobrang pinahahalagahan ng mga nakatataas ang pangalawang lihim na kaharian? Tanong ni Longmei na nagtataka. Tinulyapan ni Guzizhen ang Longmei at dahan-daang sinabi, dahil, ang pangalawang lihim na kaharian ay ang tanging daan patungo sa unang lihim na kaharian. Kabanata 1059, mga hakbang laban sa 5 talulot na lotes. Napakaraming lihim na nakatago sa unang lihim na kaharian. Ang lihim na ito ay kinasasangkutan ng mga nakatataas, at maging ang paraan upang humakbang sa mas mataas na kaharian. Sa makatuwid, mas gugustuhin ng mga nakatataas na sirain ang pangalawang lihim na kaharian kaysa buksan ang sipi na ito. Tumayo si Guzizhen at mabilis na naglakad papunta sa kwarto ni Jaixing. Lalong lumalala ang mga sugat ni Jaixing. Nakahiga siya sa kama at sinubukang bumangon ng maraming beses, ngunit nabigo. Ito ang dalawang pronged na plano ni Jinyu. Ibabalik niya si Jaixing. Kung kaya niyang ipagkanulo siya, iyon ang pinakamahusay. Kung hindi niya siya maipagkanulo, hindi makakasali si Jaixing sa labanan. Realm Master, nang makitang pumasok si Guzizhen, gustong bumangon ni Jaixing. Gayunpaman, ikinaway ni Guzizhen ang kanyang kamay. Umupo siya sa tabi ni Jaixing at walang pakialam na sinabi, napakalubha ng iyong mga sugat. Kahit na ang pharmacist na inimbitahan ko ay walang magagawa tungkol dito. Mapait na ngumiti si Jaixing at sinabing, kasalanan ko kung bakit ako naging mahina kaya napunta ako sa ganito. Ngumisi si Guzizhen at sinabing, ganun ba? Hindi kaya sinasadya ni Jinyu. Sinasadya. Ano ang ibig mong sabihin? Medyo naguguluhan si Jaixing. Hindi umimik si Guzizhen. Inilabas niya ang pil na ipinadala ni Jinyu at ibinigay kay Jaixing. Kumain ka na, sabi ni Guzizhen. Uminom si Jaixing ng tableta. Hindi na siya nag-isip pa at itinapat iyon sa kanyang bibig. Kakaibang sabihin na pagkatapos lunokan ng tableta, ang mga sugat ni Jaixing ay agad na gumaling ng husto. Umupo pa siya mula sa kama. Anong uri ng mahimalang tableta ito? Tanong ni Jaixing na may malaking pagtataka. Sinabi ni Guzizhen na may kakaibang tono, ito ay ipinadala ni Jinyu. Talagang kakaiba na hindi niya nakalimutang dalhan ka ng pil noong lumaban siya sa aking pangalawang Mystic Realm. Ads by Pop Future. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Jaixing. Nagmamadali niyang sinabi, kung sinabi mo sa akin kanina na ito ay ipinadala ni Jinyu, mas gugustuhin kung hindi ito kainin. Sayang at ngayon ka pa nakakain. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Guzizhen.
Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Gu Zizhen at tumingin kay Jiaxing. Sinabi niya na nakatalikod kay Jiaxing, matagal nang may bulong-bulungan na ang puso ng mga tao sa pangalawang Mystic Realm ay mas mabuti kaysa sa akin. Kung tatayo ka, maaari mo akong palitan anumang oras. Kalokohan lang ito. Galit na sabi ni Jiaxing. Guro, handa akong ibigay ang lahat ng kapangyarihan sa aking mga kamay. Ibigay mo ito. Mula sa ibig mong sabihin, kung handa kang ibigay ito, maaari ko bang iparinig sa kanila? Malamig na sabi ni Gu Zizhen. Panipi tuldok panipi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Saglit, hindi alam ni Jiaxing kung paano ipapaliwanag. Malamig na ngumuso si Gu Zizhen at sinabing, Jiaxing, ingatan mo ang iyong sarili. Pagkasabi nito, tumalikod si Gu Zizhen at umalis. Ang ekspresyon ni Jiaxing ay sobrang hindi magandang tingnan. Alam niya sa kanyang puso na malamang na nahulog siya sa bitag ni Qinyu. Qinyu? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa ipagkanulo si Gu Zizhen, bulong ni Jiaxing sa mahinang boses at malamig na sinabi. Tuldok. Sa Heaven Gate, ang mga pinsala ni Qinyu ay gumaling na ng higit sa kalahati. Gayunpaman, may mga fragment pa rin ng 5-petaled lotus sa kanyang katawan. Ang mga fragment na ito ay naka-embed sa kanyang balat at laman, diretsyong tumusok sa kanyang mga buto, na nagdulot ng mga bitik sa kanyang mga buto. Huminga ng malalim si Qinyu at nagplanong magtungo sa Heaven Secret Pavilion para humanap ng countermeasure. Nagmamadali siyang pumunta sa Heaven Secret Pavilion. Ang Heaven Secret Pavilion ay gaya ng dati. Ang isip ni Luo Jingyo ay nakatuon sa pagmemeki ng mga armas. Gayunpaman, ang kanyang anak ay isang ganap na basura. Maliban sa pakikipag-inuman at pakikipaglandian sa mga babae araw-araw, wala siyang ibang magawa. Ads by Pop Future. Sa bulwagan ng bilya sa likod ng pavilion ng Heavenly Secrets, malamig na nakatayo doon si Qinyu. Luo Yang ay lumuhad sa harap ni Qinyu, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Qinyu? Patawarin mo sana siya kahit minsan lang. Siya. Nahuhumaling din siya. Mapait na pakiusap ni Luo Jingyo. Malamig na tiningnan ni Qinyu si Luo Yang at sinabing, nagplano siya laban sa akin higit sa isang beses. Ginagaranti ako na hindi na niya ito uulitin. Nagmamadaling sabi ni Luo Jingyu. Ipapaalis ko siya sa aking mga tauhan sa bansang sunog ngayon at ginagaranti ako na hinding-hindi siya lilito sa iyo sa buong buhay ni Pyro. Hindi umimik si Qinyu, na para bang pumayag siya sa kahilingang ito. Umalis ka na nga dito. Galit na pinandilatan ni Luo Jingyu si Luo Yang habang sumisigaw ito. Si Luo Yang ay gamulong at gumapang habang siya ay tumalikod para tumakbo. Pagkaalis ni Luo Yang, nakahinga ng maluwag si Luo Jingyo. Tumingin siya kay Qinyu at sinabing, ikaw, wala ba dito para kay Luo Yang? Wala ako sa mood na alalahanin siya. Umupo si Qinyu sa sofa. Pagkatapos, nanginig ang katawan ni Qinyu, at ang mga fragment ng 5-petaled lotus ay bumaril mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang 5 talulot na lotus ay kumikislap pa rin na may kakaibang liwanag, at isang misteryosong panloob na chi ang dahan-daang dumadaloy. Alam mo ba kung ano ito? Kinuha ni Qinyu ang isang piraso ng fragment at nagtanong. Kinuha ni Luo Jingyo ang fragment at hindi naiwasang magpakita ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Saan nanggaling ito? Nagmamadaling tanong ni Luo Jingyo kay Qinyu. Hindi tumayo si Qinyu sa seremonya at sinabi kay Luo Jingyo ang nangyari. Paano ito? Alam mo ba kung ano ang bagay na ito? Tanong ni Qinyu. Ads by Pop Future. Sinabi ni Luo Jingyo sa malalim na boses, ayon sa maraming taon kong karanasan, ang bagay na ito ay tiyak na hindi nagmula sa pangalawang lihim na kaharian. Masasabi pa nga na ang ganitong uri ng material ay hindi matatagpuan sa mundong ito. Bahagyang tumango si Qinyu at sinabing, ang bagay na ito ay malamang na nagmula sa unang lihim na kaharian. Dahan-daang pinunasan ni Luo Jingyo ang fragment gamit ang kanyang palad, na para bang nararamdaman niya ang panloob na chi na dumadaloy dito. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Luo Jingyo ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, kahit na ang item na ito ay hindi isang supreme artifact,
ito ay halos tapos na. Hindi nakakagulat na ikaw ay nasugatan ng item na ito. Supreme Artifact. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Chinyu. Katulad nga ng naisip niya. Hindi lang ito Supreme Artifact, isa rin itong banal na artifact, paliwanag ni Luo Jinggayo. Karaniwan, ang mga magic artifact ay nahahati sa 4 na kategorya, Heaven, Earth, Black, at Yellow. Kabilang sa mga ito, Earth rank and above ay tinatawag na Holy Artifacts. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, kung ganoon, mga makapangyarihang artifact lamang ang makakasagot nito. Hindi. Umiling si Luo Jinggayo. Ang mga mahiwagang artifact ay lubhang mahiwaga, at ang kanilang mga misteryo ay lampas sa imahinasyon. Ang mga makapangyarihang artifact ay hindi maaaring kumatawan sa lahat. Halimbawa, ang bundok ng 5 taluktok sa iyong kamay. Bagamat wala itong anumang panloob na chi ng isang mandirigma, ito ay isang top tier na item. Mountain of the Five Peaks. Biglang naisip ni Chinyu ang item na ito. Kinuha niya ang item na ito mula sa special na divine artifact at sinabi sa mahinang boses, ang bagay na ito ay napakahirap, ngunit tila mas mababa ito sa 5-petal na lotus. Talagang mas mababa ito ngayon. Tinitigan ni Luo Jinggayo ang bundok ng 5 taluktok. Ngunit ang bagay na ito ay may kakayahang lumaki. Talagang hindi ito isang bagay na maihahambing ng kanyang 5-petaled lotus. Ang kakayahang lumaki. Tumingin si Chinyu kay Luo Jinggayo. Tumango si Luo Jinggayo at sinabing, ibig sabihin, lalago ang bagay na ito sa iyong lakas. Biglang naintindihan ni Chinyu. Ngunit ang 5 talulot na bundok na ito ay hindi maihahambing sa 5 talulot na lotus. Mayroon bang paraan para harapin ang 5-petal na lotus? Bumalik si Chinyu sa pangunahing paksa. Oo, syempre meron. Tumango si Luo Jinggayo. Pagkatapos, tumingin siya sa bulsa ni Chinyu at sinabing, nasa iyo ito, at hindi lang isa. Hindi lang isa. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Bukod sa Soul Bell, ano pa ang iba? Kabanata 1060, ang pangalawang pag-atake. Kinuha ni Chinyu ang Soul Bell sa kanyang katawan at ibinigay ito kay Luo Jinggayo. Alam kong kayang labanan ang bagay na ito, ngunit ayaw kong gamitin ito, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Kinuha ni Luo Jinggayo ang Soul Bell, at bakas ng pananibik ang sumilay sa kanyang mga mata. Banal na sandata, ito ay talagang banal na sandata. Nabuhay ako sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganoong kumpletong banal na sandata. Bahagyang nanginig ang kamay ni Luo Jinggayo na nakahawak sa Soul Bell. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, bukod sa item na ito, ano pa ang meron sa akin? Sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Luo Jinggayo. Pinalaki niya ang Chinyu at pagkatapos ay itinuro ang kanang bulsa ni Chinyu. Nasa loob, sabi ni Luo Jinggayo. Natarante si Chinyu at dumukot sa kanang bulsa. Ilang sandali pa, kinuha ni Chinyu ang token na ipinadala ni Yan Rozo mula sa bulsa. Isa itong jade pendant na may siksik na internal chi na nakapalibot dito. Nagkaroon ito ng pambihirang aura. Oo, iyon lang, sabi ni Luo Jinggayo. Maaaring labanan ng bagay na ito ang 5-petal na lotus. Puno ng pagdududa ang mga mata ni Chinyu. Kinuha ni Luo Jinggayo ang token at dahan-daang pinunasan ito ng kanyang palad. Ang material ng bagay na ito ay hindi mas mababa sa 5-petal lotus. Mas maganda pa ito kaysa rito. Nakakalungkot lang na ang bagay na ito ay gumiling lamang ng hilaw na material sa isang jade pendant. Hindi ito matatawag na magic artifact, sabi ni Luo Jinggayo. Kung payag ka, matutulungan kita na gawing muli ang bagay na ito. Inagaw ni Chinyu ang jade pendant at nagmamadaling umiling, hindi, talagang hindi. Ads by Pop Future. Ito ay isang token na ipinadala ni Yan Rozo, at ito rin ang suporta ng paniniwala ni Chinyu. Bukod dito, sinabi ni Yan Rozo na ang jade pendant ay maaaring madurage sa isang kritikal na sandali. Kung gayon, wala akong pagpipilian, umiling si Luo Jinggayo at sinabi. Maaari mong subukang i-activate ang Soul Bell para labanan ang 5-petal na lotus. Walang sinabi si Chinyu at nanghihinayang sinabi, kahit wala kang magagawa.
Hangga't kakaunti ang mga materyales na mayroon tayo ay mas mababa kaysa sa 5-petal lotus, sabi ni Luo Jinggayo. Inalis ni Qin Yu ang soul bell. Ang mga materyales na ito ay nagmula sa unang lihim na kaharian, kaya natural, hindi sila maikukumpara sa mga nasa mundong ito. Kung talagang hindi ito magagawa, maaari ko lang i-activate ang soul bell. Inalis ni Qin Yu ang soul bell at bahagyang bumantong hininga. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Luo Jinggayo at umalis. Pagkabalik, mabilis na gumawa ng plano si Qin Yu. Nakahanap siya ng immortal na crane at sinabi sa malalim na boses, plano kong salakayin muli ang pangalawang lihim na kaharian, ngunit sa pagkakataong ito, ikaw ang manggenguna sa koponan. Ang mahaba at singkit na mga mata ni Immortal Crane ay puno ng pagtataka. Sinabi ni Qin Yu, sasalakayin mo ang pangalawang Mystic Realm. Hahanap ako ng pagkakataon na mahanap si Jiaxing at mag-iisip ng paraan para hikayatin siya. Siya ang susi sa labanang ito. Bukod kay Gu Zizhen, siya ang numero 1 tao. Alam na alam niya ang pangalawang Mystic Realm. Tumaas ang kilay ni Immortal Crane at pabirong sinabi, call me Big Brother, at papayag ako. Panipi tuldok. Kuya. Medyo ayaw ni Qin Yu. Tumawa ng malakas si Immortal Crane. Tinapik nito ang balikat ni Qin Yu at sinabing, okay, papayag si kuya. Ang 5-petal lotus na iyon ay hindi simple. Kailangan mong mag-ingat, babala ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Bahagyang tumango si Immortal Crane at hindi umimik. Hindi maaaring sayangin ang oras, kaya hindi ito sinayang ni Qin Yu. Nang gabing iyon, bigla niyang pinangunahan ang mga tao sa ikalawang Mystic Realm. Ang grupo na pinamumunuan ng Immortal Crane ay sunod-sunod na humakbang sa ikalawang Mystic Realm at naglunsad ng ikalawang round ng mga pag-atake. Talagang mabilis ang reaksyon ni Guzi. Agad siyang tumakbo palabas dala ang kanyang espiritual na artifact, at ang maraming martial artist sa pangalawang Mystic Realm ay mabilis ding tumayo para lumaban. Ikaw ang bahala. Tumingin si Qin Yu sa Immortal na Crane at sinabi. Pagkatapos sabihin ito, sinamantala ni Qin Yu ang kaguluhan at nagmadaling pumunta sa tirahan ni Jiaxing. Si Jiaxing ay malubhang nasugatan. Wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban, kaya't nakatayo lang siya sa may bintana at tumingin sa langit mula sa malayo. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto at pumasok si Qin Yu. Nang makita si Qin Yu na biglang lumapit, nagbago ng husto ang mukha ni Jiaxing, galit na sigaw niya, Qin Yu, bakit ka nandito? Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Jiaxing at sinabing, narito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon. Give me a chance. Naging malamig ang ekspresyon ni Jiaxing. Malamig na sinabi ni Qin Yu, ang Gu Zizhen na iyon ay hindi makakatagal. Ang kanyang kabiguan ay nakatadhana. Hahaha. Qin Yu, kaya mo bang harapin ang 5 talulot na lotus? Malamig na tumawa si Jiaxing. Malamig na sinabi ni Qin Yu, sa tingin mo ba ay hindi ko kayang harapin ang 5-petaled lotus? Hindi ko lang kayang hayaang napakaraming inosenteng tao ang mamatay sa labanang ito. Hindi mo ba alam na ang taong gusto kong patayin ay si Gu Zizhen at walang kinalaman sa iba pa sa Second Secret Realm? Sa tingin mo ba dahil bulag kang tapat kay Gu Zizhen, alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo? Malungkot ang mukha ni Jiaxing habang malamig niyang sinabi, cut the crap. Huwag mo akong kumbansihin sa ilang salita lang. Ads by Pop Future. Kumbansihin ka. Malamig ang mukha ni Qin Yu. Hinawakan niya si Jiaxing at idiniin sa bintana, tinuro ang labanan sa labas, sinabi niya, hindi mo ba nakikita kung gaano karaming mga inosenteng tao ang namatay sa labanang ito? Ikaw naman. May puso ka bang panoorin silang mamatay dito? Jiaxing, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi ako narito para magmakaawa sa iyo. Pinibigyan lang kita ng pagkakataong tabyusan ang iyong mga kasalanan. Kung talagang may intensyon akong pumatay, lahat ng mga taong ito ay mamamatay. May konsensya ka bang mabuhay? Dahil sa mga salitang ito, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Jiaxing. Nitong ilang araw, inimbestigahan ni Qin Yu si Jiaxing at natuklasan na ang taong ito ay walang anumang kahinaan.
Wala siyang pamilya, kaibigan, o mahal sa buhay, kaya hindi siya natatakot sa anumang bagay. Gayunpaman, hangga't ito ay isang tao, tiyak na magkakaroon sila ng mga kahinaan. Halimbawa, ang kahinaan ni Chinyu ay si Yanrozo, at ang kahinaan ni Jaixing ay ang kanyang malambot na puso. Nang makitang matagal nang hindi nagsalita si Jaixing, napangiti si Chinyu, kung hindi ako nagkakamali, hindi ka na pinaniniwalaan ni Gu Zhishen, di ba? So what? Sabi ni Jaixing na may malungkot na mukha. So ano? Gusto mo bang hayaan ang napakaraming inosenteng tao na mamatay para sa isang taong hindi mo pinaniniwalaan? Malamig na tanong ni Chinyu. Ako. Si Jaixing ay biglang natahimik. Sa pagkakataong ito, tila nag-react siya at malamig na sinabi, muntik na akong dayin mo. Hindi ba ikaw ang nagsimula ng digmaang ito? Ikaw ang pangunahing salarin. Ako ang nagsimula. Hahaha. Hindi napigilan ni Chinyu ang tumawa ng malakas nang marinig iyon. Jaixing, gamitin mo ang iyong utak at pag-isipan ito. Si Gu Zhishen ang unang gustong pumatay sa akin. Nagpadala siya ng mga tao para patayin ako ng maraming beses. Huwag mong sabihing hahayaan ko siyang patayin ako. Hindi pa rin kumbinsido si Jaixing. Malamig niyang sinabi, pinatay ka lang ni Gu Zhishen. Ang tanging taong gusto kong patayin ay siya, Gu Zhishen. Malamig na sabi ni Chinyu. Walang sinabi si Jaixing, ngunit ang kanyang puso ay nagsimula ng mag-alinlangan. Jaixing, nasabi ko na. Pinibigyan kita ng pagkakataon, hindi para sa sarili ko, malamig na sabi ni Chinyu. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kailangan kong manalo sa labanang ito. Walang makakapidyaw sa akin. Taga ng akin, kung mamatay sila, mamamatay sila. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, pinitik ni Chinyu ang kanyang palad, at nahulog ang soul bell sa kanyang kamay. Manood ng mabuti. Kung gusto ko talagang tapusin ang labanang ito ng mabilis, matagal na kayong natalo. Hinawakan ni Chinyu ang soul bell at malamig na sinabi.